Mga kababayan, mga kabataan at mga OFWs na nasa abroad, breaking truth bomb. Tito Soto, Ping Lacson at Win Gatchalian ay nasa full panic mode na matapos ang successful leadership change noong May 11, 2026. Okay, 14 days ago, 2 weeks, kung saan si Alan Peter Cayetano ang bagong Senate President. Ngayon daw, pipilitin nilang ibalik ang poder. Iyakan na raw. Ang mga experience statesman na ito na dati nagmamalaki sa stability at biglang nagiging desperate para pigilan ang pagbabago. Bakit? Dahil natakot sila sa isang Senate na hindi controlled ng old guards. Welcome to #WalkWithLan. Let us unpack this intellectually. Walang kinikilingan, puro facts. Magandang araw mga kaibigan ha. Kung bago ka rito, subscribe at i-bell ang notification para sa mga deep dive sa Philippine politics na para sa inyo, mga kabataan at OFWs na gustong maging informed. Ngayon, deep dive tayo ha. Ano ba talaga ang nangyari noong May 11 ha? 13 senators ang bumoto para kay Senate President Alan Peter Cayetano laban sa siyam para kay Tito Soto. Si Ping Lacson, isa sa mga vocal opponents, at si Vin Gatchalian, nasa minority black at may chismis na siya ang susunod na gustong i-push. Parang basketball ha? Si Soto ang dating captain pero nagbago ang team composition. Instead of accepting the play, nagre-recruit na naman sila ng players para ma-reverse ang score. Classic, di po ba? Habang pinapanood nyo ito, check nyo yung trending dog cat grooming kits sa Shopee para ma-relax kayo after politics. Sulit talaga. Tito Soto, respected actor turned senator, pero let's be intellectual. His leadership saw delays sa key reforms, flood control issues, accountability. Bakit parang slow ngayon? Panic mode. Instead of graceful exit, may moves raw to destabilize. Is this statesmanship or clinging to power? Ping Lacson ang Mr. Clean pero critical tayo. His black's resistance feels like protecting status quo. Sa isang Senate na kailangan ng fresh energy para sa impeachment at reforms, bakit ang focus ay power retention? He nominated Soto post-ouster. Loyal, yes, but is it for the people or the club? Win Gatchalian, ambitious daw allegedly ha. May jokes pa si Cayetano na I might vote for him one day. Pero seriously, floating his name for Senate President amid rumors, parang eager beaver sa isang pond na kailangan ng calm leadership. Kabataan, tanungin natin, merit ba o connections? Parang ex na ayaw tanggapin na tapos na. Okay na ako, pero bakit may bagong jowa? But real talk, this drama distracts from real issues like economy, jobs for OFWs, at education for kabataan. Speaking of self-care, while fighting for bayan, try men's grooming essentials sa Lazada. Electric shaver sets, fresh look, fresh mind. Ngayon, bakit si Senate President Alan Peter Cayetano ang better choice? Experience with integrity, former Taguig Mayor, councilor pa yan, senator known for sharp questioning at committee hearings. Sa acceptance speech, he urged senators to unite for Filipinos, hindi para sa personal agenda. Amid looming trials at national issues, he represents a shift from old-style politics to more dynamic leadership. Kabataan, imagine a Senate na proactive sa climate change, digital economy at OFW rights. Si Cayetano ay may track record ng cross-party work. Not perfect, pero mas open sa pagbabago. Comment down below, ano sa tingin niyo ang unang dapat gawin ni Senate President Cayetano? Ay mga kaibigan explainer, ano ang ibig sabihin nito sa 2028 elections? Para sa mga kabataan, mas accountable na lawmakers. Para sa OFWs, better policies on remittances at protection. Ang resistance ng Trayo ay nagpapakita ng fragility ng political alliances. Pero let's stay fact-based. Democracy allows leadership change. Hindi ito coup. Ito ay vote of no confidence. Para sa inyong ADV motorbike adventures, pauwi ng probinsya, check riding gear sa Shopee at Home Kitchen.
air fryers for healthy OFW meals, Zalora for fashion that boosts confidence sa interviews. Okay, paano tayo makakatulong? Stay informed, vote wisely at maging active sa discussion. Huwag magpa-distract sa drama, focus on truth. This is part of our explainer series. Next natin, deep dive sa economic impact ng Senate decisions. Ngayon mga kababayan, after discussing the facts, criticisms at strengths ni Senate President Alan Peter Cayetano, tara sa mas malalim na tanong, ano ang susunod na mangyayari? Let's do this intellectually, deep dive. Una, possible scenarios. Kung magtagumpay ang efforts ni Tito Sotto, Ping Lacson at Win Gatchalian na i-challenge ang bagong leadership, baka magkaroon tayo ng internal chaos sa Senado. Parang pamilya na may away pagkatapos magpalit ng punong abala. Pero kung mananatiling matatag si SP Cayetano, maaaring maging mas efficient ang Senado sa pag-handle ng mga batas na kailangan ng bayan, lalo na ang mga tungkol sa ekonomiya, digitalization at proteksyon sa mga OFWs. Kabataan, ito ang totoo. Ang politika ay hindi entertainment. Ito ay may direktang epekto sa inyong future, trabaho, edukasyon, at cost of living. Para sa mga OFWs na nanonood sa abroad, imagine niyo kung mas mabilis maipasa ang batas na magpapahusay sa inyong welfare at remittance policies, si Cayetano ay may history ng pagiging aggressive sa committee hearings. Sana ituloy niya yan ng walang takot. Si Win Gatchalian, mga kaibigan, medyo ambitious nga Parang bata na excited sumakay sa Ferris wheel, pero takot sa heights. Parang ako yun. Pero seryoso, ang tanong natin, ready ba talaga siya o gusto lang sumakay sa power wave? Tingnan natin ng critical. Nung panahon ni Tito Sotto bilang Senate President, maraming importanteng bills ang na-delay mula sa health reforms hanggang sa infrastructure. Si Ping Lacson naman, kilala sa anti-corruption pero minsan masyadong rigid, na minsan nakaka-stuck ang progress. Si Cayetano, kilala siya sa pagiging sharp at results-oriented. Example, sa Taguig, he transformed the city into a progressive LGU. Kasama yung mga ibang Cayetano, no? Kung magiging consistent yan sa Senado, maaaring maging game changer ito para sa 2028. Pero syempre, hindi siya perpekto. Dapat bantayan din natin kung matutupad ba niya ang kanyang unity call o mauulit lang ang old politics. Mga kabataan, huwag kayong manonood lang Maging active. Start by educating yourselves. Then, call out your local representatives. Mga OFWs, ang inyong boses ay mahalaga. Ang inyong taxes at remittances ang nagpapaikot sa ekonomiya. Kung may bagong Senate leadership, hingin natin ang accountability sa mga issue tulad ng airport modernization, job creation at fair treatment sa abroad. Habang iniisip nyo ito, bakit hindi muna mag-relax? Check nyo ang trending air fryer at kitchen essentials sa Lazada. Perfect para sa busy OFWs na gustong magluto ng healthy meals. Para sa mga lalaki, men grooming kits at electric shavers para fresh kayo at stress sa politics. At para sa pet lovers, dog at cat automatic feeders sa Shopee. Kahit abala kayo, save ang mga alaga nyo. Para sa weekend rides, ADV motorbike riding jackets at helmets naman sa Zalora at Shopee. Sulit at trending. Comment down below, sino sa tingin ninyo ang dapat maging susunod na focus ni Senate President Cayetano? Economy, education o anti-corruption? At para sa mga kabataan, ready na ba kayong maging leaders in the future? Type kabataan, ready kung oo. Isa pang explainer sa history ng Senado, maraming leadership changes ang naging successful kapag may genuine unity. Sana mangyari yan, no? Ngayon, imbes na maging iyakan at power struggles. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mabuhay ang Pilipinas!